Meron po tayong kasabihan sa kasulatan na kung ang puso ay punong-puno ng galak at tuwa, ang bibig po ay hindi nakapagsasalita. Dahil po tuwang-tuwa po ako at nababakas din sa mga mukha ni Evelyn, Jumel, dahil po ang Panginoon ay hindi naisilang sa isang pamilyang hiwa-hiwalay o sira. Ang ating Panginoong Hesus ay naisilang sa isang pamilyang nagmamahalan. Kaya siguro, napunta kayo rito, nadala-dala ang problema at hinanakit na ito upang ipadama at pahiwatig sa inyo na maisisilang ang Panginoon sa inyong pamilya na buo. Sana itong araw ng Pasko ay maging tulad ng inyong pamilya sa pamilya ng ating Panginoong Hesus na handa-handang tumanggap ng pag-ibig. Sana naman, Evelyn, ay handang-handa ka na at tanggapin uli itong si Jumel. Dahil po si Jumel ay sa haba ng panahon ay wala po siyang napusuan. Wala po siyang inibig maliban ikaw at ang iyong anak. Salamat po. Doon na ako agad pupunta. Opo. Sa sinasabi ni Father, umpisahan ko na doon. Jomel, sa mga oras na ito ngayon, kinuwento sa atin ni Doktora kung ano yung nangyari sa likod. Tapos nakita naman namin na talagang parang nanumbalik ang lahat. Tama po ba yung napansin namin? Tama po. Sa makatwid, ibig sabihin ba nito ay gusto mong magkaayos at magkabalikan kayo nitong si Evelyn? Basta po. Well, yung meron yun. Ito sa ngayon, kumbaga, Pwede isang yakap lang. Isang I miss yakap you so lang much. daw. Kaya Evelyn, naman ako magiging. narinig ka namin sinabi mo, hindi pa sa ngayon. Anong ibig sabihin mo doon? hindi pa po talaga ako handa sa ganun. Pero, alang-alang po sa magiging apo ko, sa apo ko po at saka sa anak ko, sa mga anak ko, gagawin ko po. Ano yun ang ibig mo sabihin? Paghahandaan po namin. Mang Jomel, kasi buong buhay nitong si Richelle, inisip niya na wala na siyang ina. Medyo napagkaitan niyo po itong si Ate Evelyn ng pagkakataon na siya mismo ang magpalaki sa inyong anak. Tapos ito namang si Sunny, napagbintangan niyo po ang anak niya sa iba. So medyo, bago po tayo magkabalikan dyan, medyo meron po siguro kayong kailangan munang sabihin kay Evelyn, sa anak niyo si Richelle, pati na rin siguro kay Sunny. Umpisahan na namin po sa inyo. I'm sorry. Dala lang siguro ng kabataan natin noon. O pagsisilos ko. Sa'yo naman, anak. Hindi magandang naging halimbawa na ako ay nakulong. Dahil pangarap din mo naman natin noon na makapagtapos ka ng pag-aaral, di ba? Pero may ako pa naman ako eh. Pwede ko ituloy yung mga pangarap natin. At sa'yo, Sunny, sana huwag mong pabayaan si Rachel. Hayaan niyo sa Pasko nandun ako sa inyo. Maraming salamat. Evelyn, nagsabi na sa iyo si Jomel, humihingi na din siya ng pasensya. Ano masasabi mo? May alang-alang po sa anak ko tsaka sa apo ko. Mapapatawad ko po siya. Pero sana, huwag namang maging siloso uli. Nako, talaga lumiliwanag ang Pasko. May pag-asa talaga. Pero Aling Evelyn, ito na. Ang inyong anak, nako.
alam naman namin na wala kayong kamalay-malay sa naging sitwasyon. Pero eto na yung pagkakataon yung matapos ng 19 years, makausap ng masinsinang ang inyong anak na si Rachel. Anak, patawarin mo ako ah. Hindi ko naman sinasadya eh. Alam naman natin parehas, hindi natin alam yung pangyayari. Sana mapatawad mo ako. Pinapatawad na po kita. Gusto ko po, sana magbalikan na ulit kayo ni tatay para mabuo ulit yung pamilya natin parang araw sa Pasko. Maraming salamat. Para kay Sunny naman, Evelyn, anong gusto mo sabihin? Kahit ngayon mo lang nalaman na ampon ka, hindi ko naman pinagkait sa'yo yun. Nagiging tunay na magulang, diba? Alam mo naman yun, diba? Minahal kita ng sobra. Lahat ng pagmamahal ko sa anak kong isa, nabuhos sa'yo lahat. Alam ko naman yun na hindi mo ako pinapabayaan. Pinagagalit ko lang po nang nalaman ko na ampon lang ako. Okay lang. Kaya mo lang ngayon. Papa na tawag mo sa akin, ha? Yan na, may papa na kayo. Andun na yung papa niyo. Tsaka sikapin ko na ako mismo ang... Dahil ikaw rin nagpalaki sa akin. Papatawarin ko na po kayo. Merry Christmas. Merry Christmas. Ngayon, anong plano mo, Sunny? Plano ko po sa amin. Sana magkaipon ako ng pera para panggastos sa pagpakasal po namin. At ano ko po yung bahay, mapagawa ko po. Matapos na yung bahay. So ngayong Pasko, kayo ba'y magkakasama? Yan ang plano mamaya. Masaya po kami. Ikaw ba, Evelyn, anong unang-unang mong gustong gawin ngayon kasama nitong si Rachel? Dadaling ko po sa center, magpapacheck up po kami. This is truly a Merry Christmas at maligayang Pasko sa inyong lahat. Sige, pwede kayong mag-akapan muli. Bawi! Sige. Uy, good hug. Baby ko. Ay, ako din. Gusto ko, Jumar. Halika, Hans, mag-join tayo. Everybody happy. Oh, pati si Biwan at si Bito. Gusto Jumoin. Maraming salamat sa inyo. Amina na po tayo, mga kapatid. Magandang aral na naman ang naisipabaon ng isyong ito sa atin. Minsan talaga mapaglaro ang tadhana. Sinusubok nito ang kabutihan ng ating puso at tuturuan tayo kung paano ang maging mabuting tao. Kaya naman, ang pagiging mabait, matulungin, at hindi mapanghusga ay napakahalaga. Ipinapaalala rin ng isyong ito na kahit anong pilit natin na itago ang katotohanan, ay pilit pa rin itong kakawala at magbibigay linaw sa lahat. Ang paglilihim ay magdudulot ng kalbaryo sa mga pinatungkulan nito at maging sa taong nagtatago pa nito. Kaya naman, palayain ang bawat isa sa pagbubunyag ng tunay na kwento at mamuhay nang walang inaalala dahil walang masasaktan. Sa paggawa nito ay mararanasan natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. At para po sa ating face-to-face at heart-to-heart thought for the day,
Ngayong Pasko naway ang mga puso'y nasaktan at nasugatan ay maghilom sa pamamagitan ng paglimot sa nagawang kasalanan at sinserong kapatawaran. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre po sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad. Kina B1 at B2. Sa ating trio tagapayo. Sa ating mga sawsawero at sawsawera. At lalo na sa ating mga bisita na lumapit sa face-to-face para masolusyonan ang kani-kanilang mga problema. Syempre pa, Merry Christmas mga kapatid! Naway salubungin natin ang Kapaskuhan mamaya ng buong kaligayahan, pagmamahalan at huwag kalimutang pasalamatan ng Panginoon na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Maligayang Pasko muli. Ako po muli ang inyong ating Jelly, pambansang kapitana na lagi nagpapaalalang. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan! Para po sa inyo ito mga kapatid. Merry Christmas! Ang